Si Bongbong Marcos, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. O imagine, sinusuntok mo yung asawa mo, tapos yung empleyado mo, sinasakal mo sa harap ng maraming tao. At I don't know kung anong feeling ng empleyado niya. Baka nalusaw yun sa hiya. Put yourself in the context sa paa ng empleyado ni Lisa Marcos na sinakal niya sa harap ng maraming tao. Put yourself in that shoes. How would you feel? Pinatunayan ni Atty. Glenn Chong ang panununtok ni Lisa Marcos kay BBM sa loob ng eroplano dahil mismong sekretary ngayon ng DICT na si Ivan Uy ay nagkwento sa kanya. Ito ay sinabi niya para mapatunayan kung anong ugali mayroon ang babaeng ito. Bukod pa sa pagmamanipula ng eleksyon, kaya sinabihan niya ito na sasampalin niya ito back to back dahil ngayon ay handa na ang kaso para i-disbar siya. Pero ang sabi, sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. There's a difference kung ang motibo ko ay personal, di ba? Yes. For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sasabi ko, sasampalin kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mo righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic 3 beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN Rio. Minipula. It strongly appears na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. O, i-sideline para hindi lumabas. O, di ba? Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream kasi payat niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBB every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba, pangalawa na yun eh. O, pag speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt. It's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yun. Hindi pambabastos yan. That's righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Siyempre, we cannot expect na ilalagay nila yung konteksto. But the point is, inilabas nyo yan, sasagutin namin. Ngayon, don't tell me, hindi nyo pa rin i-report na ito yung konteksto pala ni Glenn Chong in the interest of fairness. Labato natin sa kanila. In the interest of fairness. Sabi ninyo, kayo mga journalist, for fair reporting. Sige, i-report ninyo. Kaya pala sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya si Lisa Marcos dahil minamanipula yung election system at minanipula yung government institutions para maiupo niya yung kanyang asawa dun sa protesta in 2019, specifically September 2019. Malapit na tayo, Lisa. Kunti na lang yung facts. Nakulang. Malapit na tayo doon. So you see, mga kababayan, for one who is a witness to all this manipulation, when minanipula mo yung election system, ikaw na mismo nagsabi sa akin, Lisa Marcos, minanipula mo yung, di ko lang muna pangalanan, yung government institution na yan. Minanipula mo para lang maiupo mo si Bongbong Marcos as Vice President at the time in September 2019. Malapit na talaga tayo, Lisa. Sabi ko sa iyo, don't cross the red line. Aabot tayo dyan. Si Lisa Marcos kasi is fan of the underdog. Yung tema ng kampanya ni Bongbong Marcos, underdog, yung paawa effect ba? Yung paawa effect as if malinis ang budhi nila. Okay? So ganito, mga kababayan, tingnan niyo ang katayuan ni Lisa Marcos, babae siya. Ginamit nila yon because the weaker sex is ang babae. Kaya nga ang pinili ko na kataga, remember, that's very calculated. Ang pinili ko sampal, hindi suntok. Kasi kung lalaki ka, Lisa, sinuntok na kita. Sinuntok na kita. Hindi ako nagmamayabang. Nabubuhat ko yung, ilan ba yun? 40 kilos, 40 kilos, 20 kilos, 100 kilos. Nabubuhat ko yung 100 kilos. Siguro pag natamaan ka, pasag ang bungo mo. So hindi ko ginamit yung kataga na yun, sampal, kasi babae ka. But nevertheless, even if you are babae, hindi ka naman babae kung umasta eh. Sinuntok mo ang di umano, sinabi ko di umano kasi hindi talaga ko believe na si Marcos ang totoong nanalo, pero dinagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. I remember very well.
Alam nyo na, ako ang Ayan, Lisa, nagsumbong alam kay mo na. Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse dito sa Ortigas, dyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, sekretary ng DICT, sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sarap Sabi yan, ko, nasaan ka? Nasa harap ko. Tapos tawa-tawa pa siya. Oh, remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Oh, sa kalagayan ninyo. So, Imagine. nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Oh, eto pa. Nung nag-meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza, kasagsagan ng kampanya. Nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talaga ang mga kinukuha mo. Labag yan sa election code. Election code. Hindi yeah. dapat makikialam ang mga foreigner. Oh, meron kang tatlong kinuha na Bulgarian, Greek, Armenian. at Romanian. Parang Oh. na-meet ko yung iba doon eh. Doon nung may. Oh, yung tatlo. Mm-mm. Oh, nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. Kasi hindi nga tayo pwedeng tumanggap ng contribution from foreigners. O, di ba? Malinaw yan. Sa Batas Pambansa bilang 881. Hindi pwedeng tumanggap ang kandidato ng contribution from foreigners. The point is, para hindi ma-influensyahan tayo ng mga banyaga. Eto, nagdala ka ng tatlong banyaga. One of them is a member of the Greek Parliament. Dating membro. Katulad ko, parang congressman din siya. Kaya palagi kaming nag-uusap. Oh, so yung Indian nagpi-present doon sa screen kasi nandun siya sa India. Okay. Biglang namatay yung internet. O biglang namatay yung internet. Tinawag si Adrian, yung head ng internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. O sinakal niya dito sa liig. Ibalik mo yan ngayon. Oh, you see, lahat kami, nasyak kami doon. Oh, nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Oy, nandun ako, nandun si Leo Kirobit. Marami kami. Nakakita sa iyo, Lisa, kung paano mo, how you Sakalin. treated yung pobreng empleyado mo. Oh, Lisa, you see, Imagine. Janet Garin, Congressman Garin, ginagamit niyo yung pagkababae ni Lisa, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Baliguhin ko na lang, susuntukin na lang kita. Oo, ganun Given na lang, that context. Oh, imagine, sinusuntok mo yung asawa mo, tapos yung empleyado mo, sinasakal mo sa harap ng maraming tao. As if, I Yeah. don't know, kung anong feeling ng empleyado niya. Baka nalusaw yun sa hiya. Put Ang yourself tanong. in the context sa paa ng empleyado ni Lisa Marcos na sinakal niya sa harap ng maraming tao. Put yourself